Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos. And please leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Maraming salamat. So, yung paunang mensahe po ninyo for the week, yung first card ninyo is the Empress, which is, this is your situation. Yung second card po ninyo is your challenge. Third card would be your advice. At saka, yung fourth card po ninyo ay ito yung inyong outcome. Ayan. So, napakaganda no, ng situation ninyo. We have Empress, which is a very abundant and prosperous energy. No? Napaka swerte, napakaganda kasi ibig sabihin nito na you are going to be abundant, no? Or baka ngayon, you are abundant already and you are prosperous, no? So siguro talagang marami na kayong pera, maaaring na kayo ay nakapagtabi na talaga, nakapag-save na, maaari din na kayo ay marami ng ipon, no? Sa ngayon. And siguro, aside from that, baka talagang papa-receive pa rin kayo, no? Mayroong karagdagang kayamanan kasi napaparating. Kasi that could also signify na merong financial gain na paparating or may mga financial opportunities, no, na dadating na siyang maghahatid sa inyo ng abundance and prosperity. Kaya napakaganda. Yung challenge naman ninyo is full of inspiration, no? And this is celebratory energy, no? This is celebratory energy. Possible na ang iba sa inyo rito, while very abundant and prosperous kayo, maaring somehow dapat masaya kayo kasi meron kayong kaperahan. Maaring stable na talaga kayo pagdating sa pera, no? Pagdating sa source of income, yung trabaho ninyo, yung negosyo ninyo, maaring nandoon na kayo sa established na posisyon, ano, pagdating sa inyong kaperahang aspeto. And while you are experiencing that stability, that joy, yung saya, yung prosperity and abundance, parang siguro meron kayong nararamdaman na parang hindi kayo 100% masaya despite na successful kayo pagdating sa pera kasi baka meron ditong hindi parang merong kumukontra, no, dito sa inyo, mga ginagawa siguro, no. Maybe there are other people, mga kapamilya siguro ninyo, members of your immediate family ang hindi supportive, no, siguro sa mga ginagawa ninyo or sa mga endeavor ninyo. Kaya yon parang there's something is lacking, no? Despite the abundance, despite the success ninyo sa pangkaperahang aspeto. And Queen of Inspiration is your advice, no? So just focus, no? Focus lang kayo doon sa kung ano yung target ninyo, kung ano yung dream ninyo, kung ano yung gusto ninyong ma-achieve. Kasi maybe eventually, when they see you na talagang masipag kayo, matyaga kayo, kung ano man yung successes na nakakamit ninyo, pinagsisikapan ninyo, pinagtatagumpayan ninyo because of your hard work, diba, na ginagawa, then who knows, baka ma-appreciate ng mga taong ito yung ginagawa ninyo or kung papaano ninyo nakakamit, no, yung tagumpay, baka ma-appreciate nila yon in the end, no. So maybe just continue to focus on what you are doing, just focus on kung ano yung ginagawa mo para ikaw ay magtagumpay, 'di ba? As long as it's all good, wala kayong tinatapak ng ibang tao. So just continue on with that. Kasi eventually, yon baka ma-appreciate nila yon sa huli. Kapag nakita nila kung gaano ka nagtsatsaga, nagsisipag, nagpupursige, no? Para makamit mo yung inyong mga pangarap, makamit mo yung mga goals ninyo. Okay? So, your outcome is Muse of Emotions, and this is the King of Cups. So, siguro ang iba sa inyo dito, Gemini, you are going to be very friendly, you remain to be calm, you remain to be compassionate, you remain to be
supportive and helpful of many people, no? Kaya siguro din na binibless kayo, no, ng universe with good things, with prosperity and abundance, kasi hindi rin kayo nakakalimot na mag-share ng mga blessings ninyo. Maaari din na magaling din kayo mag-advise, no? Maaring for other people, ikaw din yung takbuhan nila, no? When they need someone to talk to, when they need someone to listen to their problems, 'di ba? Baka ikaw din 'yun. Baka ikaw din yung lapitin ng mga taong ito na nangangailangan din ng tulong, no? So, kuha tayo ng mga clarifiers dito. And now, while I'm doing that, the shuffling, I would like to say thank you sa lahat ng suporta po ninyo sa aking channel. Thank you for subscribing. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe po. And please like and share my videos. Thank you. And also maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dyan, pati na rin sa mga nagpapadala ng donasyon through Super Thanks. Maraming salamat po. God bless you. Queen of Wands, with the Empress, Queen of Wands ang clarifier niya. So, ibig sabihin dito, no, na kung kaya kayo nagtatagumpay, no, lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. Kasi kung ano yung sinet ninyo sa isip ninyo, kung ano yung in-envision ninyo for yourself, talagang ginagawan mo to ng paraan, no, para ma-achieve mo to. Walang hindi mo inaalaw, no, na magkaroon ng sagabal, no, as a path mo. Talagang you are working hard, you're really very diligent, no, sa kung ano man ang ginagawa ninyo, focused, driven, kaya naman kayo nagtatagumpay. Okay, maaari yun ang sekreto ninyo, Gemini, no? So, good luck. And for inspiration, Three of Cups is a celebratory energy, no? So, parang gustong-gusto mo mag-celebrate, gustong-gusto mo magsaya, pero parang hindi mo magawa, no? Kasi kulang ka ng suporta, or maaari din na wala kang nare-receive na support from your loved ones, no? Kasi sino ba naman yung talagang dapat na nandiyan dyan para suportahan tayo, tulungan tayo, i-cheer tayo, 'di ba? Kundi sana yung pamilya natin, or sana yung mga mahal natin sa buhay, mga close friends natin. So, depende, no, sa inyong sitwasyon. But kung sino siguro yung mga malalapit sa puso mo, siguro yun ang parang hindi sila appreciative, or hindi ka nila sinusuportahan, no, sa kung ano man ang mga ginagawa mo. Hindi nila suportado, no, yung pinili mong path, 'di ba? Pwedeng yung career na pinili mo ay hindi yun yung gusto nila para sa iyo. Kaya kahit matagumpay ka, or kahit nagtatagumpay ka, talagang hindi sila nakikiselebrate sa'yo, hindi sila nakikisaya, hindi sila sumusuporta sa'yo. So, pwedeng ganun ang sitwasyon dito for some of you. With the Queen of Inspiration, we have Six of Pentacles. So, at least, no, maybe sa ibang mga tao dito, merong mga sumusuporta sa iyo, merong nakiki-celebrate sa iyo, merong tulong sa inyo. Maybe there are people that are supporting you, 'di ba? May mga tumutulong sa iyo, may mga sumusuporta din sa inyo. So those are a few people na siguro naniniwala sa galing mo, naniniwala sila sa talento mo, naniniwala sila sa mga sa goal mo, no, na yan ay ikakabuti ng mga tao sa paligid mo. And the clarifier ng use of emotions dito ay Knight of Pentacles. Ayan, so maingat ka, no? Maingat ka even if nagbibigay ka ng advice sa iba, even if ikaw yung takbuhan ng mga tao, the people who believes you, na ikaw ay makakatulong sa kanila, ikaw ay nagkakaroon ng time, no, para sa kanila, makinig sa mga problema nila. You are also very highly sensitive and highly intuitive, no, kaya siguro magaling ka din mag-advise, kasi you are also getting your advice from the divine, no. Yung mga intuitive messages din sa'yo, guidance din sa'yo ng universe, maaaring yun din ang sinishare mo sa iba, no? At maingat ka, no? Maingat ka sa ginagawa mo. Pinipili mo din siguro kung sino yung mga tutulungan mo rito, or kung paano mo sila tutulungan, no? Parang divinely guided, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo, Gemini.
We have happiness. Ayan, magiging masaya ka, no? And happiness naman is a choice, 'di ba? Hindi mo kailangang ilagay yung susi, no, ng inyong kasiyahan o ng inyong kaligayahan sa bulsa ng ibang tao, 'di ba? Hindi mo naman inaasa sa ibang tao, no, ang pagiging masaya mo. Kaya napakaganda kasi that is your choice, no? Pinaninindigan mo yung mga bagay na gusto mong gawin, pinaninindigan mo, kaya nagiging masaya ka dahil na-achieve mo kung ano yung mga pinagdesisyonan mong gawin, even though may mga pagkontra, no, ang ibang tao. Kaya masaya ka because may mga tagumpay na nakakamit ka sa ngayon, even if you are doing it on your own, at mayroon ka man mga nakakatulong, pero hindi siguro ito yung mga close, makaka-close mo na tao, no? So, what else? We have shedding. Ayan, panahon na para tanggalin mo na sa buhay mo yung mga hindi naman na tumutulong sa'yo, hindi naman hindi naman nagdadala ng positive vibes sa'yo. No? So, it's about time na for you to shed old skin. Tanggalin mo na anything and everything that doesn't serve your best interest, anything or anyone, no? Na hindi naman nagdadala sa'yo ng positibong epekto, hindi man nakakatulong sa'yo, hindi man sa'yo yung nandiyan lang sila kung may kailangan sila sa'yo. Pero kapag kailangan mo sila, wala sila. No, hindi mo sila mahagilap, yung gano'n. So, now is the time for you to let them go. Let those things and people and situation go na hindi naman nakakagaan ng buhay mo, no? We have reconciliation, and so for some of you, no, baka meron ka ring lalambot pa rin ang puso mo, lalambot pa rin yung loob mo doon sa ilang mga tao na dati siguro nakasamaan mo ng loob, dati siguro nakaaway mo, something like that. Ngayon, no, maaring ikaw ay magpapatawad na, maaring ikaw nga yung i-initiate ng pagkikipagbate, no? Kaya magra-reconcile na kayo, no? So, good luck sa iyo dyan. So, kunin natin kung ano ang final message ni Gemini. We have big happy changes. Wow, napaka-positibong pagbabago ang magaganap sa buhay ninyo around this time, Gemini. No, at kung ano man itong pagbabago sa buhay ninyo, kayo lang ang tanging nakakaalam nito, at magiging masayang-masaya ka, no? Sa mga pagbabagong ito na mangyayari sa buhay mo, pwedeng kayo yung mismo yung gagawa nito ng mga pagbabagong ito, or this could be the divine universe's way, no, of changing things, no, sa buhay ninyo. Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.